Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Sa ibang tagpo, sumisigaw si Fang Yuan habang naghuhukay, "Hiv-ho! Hiv-ho!" Sabi ni Fang Yuan, "Maghukay pa." Hindi pwedeng maagaw ng pusakal o asong gala ang pinaghirapan ni Bayani Kiao. Biglang lumitaw si Kiao Mu at sinabi, "Anong ginagawa mo?" Nagulat si Fang Yuan at sumigaw, "Multo." Agad siyang lumuhod at nakiusap, "Senyor, patawad po sa paggambala. Patawad po. Patawad po." Ngumiti si Kiao Mu at sinabi, "Talagang pumunta ka, tapat kang bata." Nagliwanag ang mukha ni Fang Yuan. "Bayani Kiao." Tinanong ni Kiao Mu, "Masaya ka ba na makakita ng multo? Hindi ka ba natatakot na saktan kita?" Sumagot si Fang Yuan, "Yo. Yang malaking bulto para sa pamilyang Kiao ba yan? Nabuhay si Bayani Kiao bilang bayani, namatay bilang bayani. Bakit ako matatakot?" Malungkot na umiti si Kiao Mu, "Sa kasamaang palad, hindi ako si Kiao Zong, kundi kamag-anak niya. Ako si Kiao Shuanglin." Tumango si Fang Yuan. "Ganoon ba? Siyempre, ang patay ay di na mabubuhay muli." Idinagdag niya, "Senior Kiao, ako po ay isang tagabantay sa Heavenly Prison." Nanlaki ang mga mata ni Kiao Mu. "Ang daming pila. At ang human daw, scripture ba yan?" Saktong-sakto sa napag-usapan natin. Ipinaliwanag ni Fang Yuan, "Senior Kiao ang nagturo sa akin ng martial arts sa kulungan. Ang pilak na ito ay ang ipinangako kong ibibigay sa pamilyang Kiao. Tungkol naman sa human Dao scripture, umaasa si nakatatandang Hai na maipagpapatuloy ito at mapapaunlad ng pamilyang Kiao." Naisip ni Kiao Mu, ang batang ito ay hindi lang mayaman, tapat pa. Pwede siyang pagkatiwalaan. Tinanong ni Kiao Mu, "Pero ganyang kahalagang sikreto sa martial arts, hindi mo ba gustong ang kininalang?" Buong tapang na sumagot si Fang Yuan, "Paano ko magagawa yon? Para yon kay Senior Kiao. Bukod pa riyan, isa sa pinakamalupit na kapalaran sa buhay ay ang manakawan ng kayamanan ng isang pamilya." Sabi ni Kiao Mu, "O, may kwento ka? Ikwento mo nga." Nagsimula si Fang Yuan, "Negosyanteng pamilya kami dati sa Kabiserang Imperial. Bagamat hindi ako tunay na anak ng aking mga magulang, masaya ang aming tahanan. Dahil sa husay ng aking ama sa pagkilala ng mga kayamanang bihira, naging pinakamayamang tao siya sa Kabisera. Ngunit laging kasunod ng swerte ang malas. Ilang taon na ang nakalipas ng aksidenteng makuha ng ama ko ang Blaudson Diagram, isang kayamanang nakakatulong sa mga mandirigmang divine refinement na makalusot sa hadlang. Sino ang mag-akalang magiging sanhi ito ng aming kapahamakan? Nang mamatay ang aking ama, nahati-hati ang aming negosyo at yaman ng pamilya Wan sa Kabisera. Nawala rin ang kapatid kong si Fang Fang. Naging bantay ako sa piitan upang gamitin ang koneksyon ng gobyerno sa paghahanap sa kanya. Nalaman ko kalaunan na ang mandirigmang may sala ay tauhan ng pamilyang Wan, ang pangalan niya ay Sword Devil. Noong una, nais kong maghiganti, pero nang makisangkot ang pinuno ng pamilyang Wan na si Wan Ronghua sa Grand Dao Sect Hai. Seryosong tugon ni Kiao Mu, "Bata, ang paghihiganti ay isang malalim na bangin. Hindi mo kakayanin." Sumagot si Fang Yuan, "Hindi ko maaaring palampasin ang ginawa nila sa aking mga magulang." Umiti si Kiao Mu, "Kaya nga nandito ako." Nagulat si Fang Yuan, "Ha?" Bumulong si Kiao Mu sa sarili, Blaudson Diagram. Mandirigmang mataas ang antas. Grand Dao Sect. Punong-puno ang buff sa puntos. Kabado si Fang Yuan, pero iyon ay Grand Dao Sect. Kahit ang emperador ay ayaw silang harapin ng direkta. Matuwa-tuwang sigaw ni Kiao Mu, "Aliw na aliw ako." Nagmamakaawa si Fang Yuan, "Matanda, pag-isipan niyo po muna ng mabuti." Deklarasyon ni Kiao Mu, "Uhaw at gutom na ang aking malaking espada." Nag-atubili si Fang Yuan, "Ito ay suliranin ng aking pamilya. Hindi ko na po kayo dapat abalahin." Kumaway si Kiao Mu, "Madali lang, pahiram lang ng apelyido mo, Kiao." Napakadilat ni Fang Yuan, "Ha? Pwede pala yon?" Sabi ni Kiao Mu, "Mabuting anak, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Wan Ronghua." Sa ibang tagpo, lumuluhod ang alkalde ng langit na piitan na si Qin Shiking kay Immortal Qin Yi. Pagbati, Immortal Qin Yi. Sabi ni Immortal Qin Yi, "Qin Shiking, sa mga nakaraang taon, kitang-kita namin ang iyong katapatan sa Grand Dao Sect." Mapagkumbabang sagot ni Qin Shiking, "Immortal na nakatatanda, pinupuri niyo po ako." "Kaunting ambag lang po iyon." Biglang lumitaw si Dao Zhen. "Kaunting ambag? Talagang mapagpakumbaba ka."
Nagulat si Qin Shiking. Nagpatuloy si Dao Zhen, pinatay mo ang iyong asawa upang patunayan ang iyong Dao, isang pambihirang determinasyon. Sa kasamaang palad, wala kang espiritual na ugat, kaya kulang ka sa kakayahan para sa immortal Dao. Tumingin pabalik si Qin Shiking kay Dao Zhen at mas lalong yumuko. Alam kong mahina ang aking kakayahan, pero buong puso akong nakatuon sa Dao. Pakiusap, immortal na nakatatanda, ipakita niyo po sa akin ang tamang landas. Naisip ni Dao Zhen, isang taong kayang mabasa agad, isang labis na tagahanga, walang silbi sa aking kaliwanagan. Nakakabago. Sabi ni Immortal Qin Yi, bagamat hindi ka makakapasok sa mundo ng immortal dahil sa kakulangan ng talento, narinig mo na ba ang alamat ng pagpasok sa Dao sa pamamagitan ng sining ng pakikidigma? Nagniningning ang mga mata ni Qin Shiking, pagpasok sa Dao sa pamamagitan ng martial arts. Napalal. Sabi ni Immortal Qin Yi, nang mamatay ang Martial Saint, naiwan ang mga mandirigma ng mundo na walang pinuno. Kung ikaw ay magtagumpay, ikaw ang magiging leader ng martial path sa buong kalupaan. Sa panahong iyon, maaari kang kumatawan sa aming sekta, ang Grand Dao Sect, at magtatag ng sarili mong teritoryo. Ang dayong tagumpay ay higit pa sa pagiging panlabas na alagad ng aming sekta. Malalim ang yuko ni Alkalde Qin Shiking. Maraming salamat, immortal na nakatatanda. Mula ngayon, ako po ay lubos na susunod sa inyong utos. Naisip ni Immortal Qin Yi, hinugot ni Emperador Yonghe ang espada ng Haring Tao. Simple lamang ang paraan para pigilan ito, basta't mapabagsak ang dakilang dinastyang yan at mawasak ang pambansang kapalaran, tiyak na mawawalan ng ningning ang espada ng Haring Tao. Pagkatapos, ikaw na hari-hariang ito ay maaaring magtatag ng kahariang immortal ng daigdig para sa kapakanan ng Grand Dao Sect. Pagkaraan ay nagsalita siya, may isa pa akong ipapagawa sa iyo. Dao Zhen, ikaw na ang bahala. Sabi ni Alkalde Qin Shiking, magpapaalam po ako, immortal na nakatatanda. Tumugon si Dao Zhen, opo, guro. Tumalikod siya kay Qin Shiking at nagsabi, si Wan Ronghua, ang pinakamayamang tao sa kabisera, ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng alay ng ating sekta. Kagabi, habang pinagmamasdan ni Guro ang mga bituin, napansin niyang may paparating na kapahamakan si Wan Ronghua. Hindi ito gaanong malala. Buong tapang na sagot ni Qin Shiking, handa akong dumaan sa apoy at baha para sa immortal na nakatatanda. Ngumiti si Dao Zhen, mabuting bata, naisip niya, kahit ang nakakabagot na mortal ay pwedeng maging kawili-wili kung paulit-ulit na pinupukaw. Sa panahong ito, ikaw ang magiging laruan ko laban sa pagkabago. Tahimik na nangako si Qin Shiking, titiis ako. Tanging sa pamamagitan ng karangalan ako makakahanap ng pwesto sa sekta ng immortal. Ipagtatanggol ko si Wan Ronghua sa abot ng aking makakaya. Sa isa pang tagpo. Sa lugar ng bitayan ni Kiao Mu, ibinuhos ni Hai Wuya ang alak sa lupang may dugo at malungkot na nagsalita, Kiao, batang kaibigan ko. Napakaganda ng ating samahan mula pa sa simula. Sayang at hindi tayo itinadhanang maglakad sa isang landas. Pagkatapos lamang ng iyong pag-alis ngayon araw, tinawag ako ng emperador upang muling gampanan ang aking dating posisyon. Hay talagang ang tadhana ay niloloko ang mga tao. Katulad mo, malamang wala na akong sapat na oras para ganap na mapag-aralan ang Human Dao Scripture. Sa huli, marahil hindi ko na maaabutan ang araw na mamamayani ang Human Way. Ngunit wala itong halaga. Ang Mount Sumeru King Scripture ay ipinasa na sa pamilya. Tulad ng sabi mo dati, habang ang apoy ay naipasa, kahit isang maliit na sigla ay maaaring magsimula ng isang sunog sa prairie pagkatapos ng daan-daang o libu-libong taon. Mula sa malayo, binabayan ni Dao Zhen si Hai Wuya at nag-isip, si Hai Wuya ay paulit-ulit na nabigo sa pagsusulit ng imperyo. Pinangunahan siya ng Martial Saint upang magsanay ng martial arts, umaasa na ito ay magiging shortcut upang maging opisyal. Pagkatapos, dahil sa mga isyu ng mga immortal, ikinagalit niya si Emperador Yonghe at nakulong sa Heavenly Prison ng 2 beses, sa kabuuang 30 taon. Ang katawan niya ay malutong tulad ng alitaptap sa mundong ito, ngunit ang kanyang isipan ay lubhang matatag. Buong puso niyang isinusumpa na pupurihin ang Human Way. Ang delusyong iyon ba o isang mataas na ambisyon? Magpapatuloy. Mas kawili-wili ito kaysa sa isyu ng Peking Martial Saint Master na nabanggit. Pati si Hai Wuya ay may mataas na pagtingin kay Kiao. Naglakad si Dao Zhen pasulong, yumuko sa tabi ng dugo, at nilaro ito, sabay sabi, sinong ka ba talaga? Ano ang iyong pinagmulan? Hayaan mong makita ko
Isinulat niya ang pangalan ni Kiao Mu gamit ang kanyang dugo sa isang papel at biglang nawala ang papel. Napatigil si Daozen sa pagkabigla. Ito walang kaluluwa. Pagkatapos ay nagtawanan siya, hihihihi. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. May mga bagong karakter akong isusulat. Ang saya ko. Mula sa malayo, pinanood ng pinakamagaling na detective ng mundo, si Wei En, at bulong sa kanyang sarili, ang Grand Dao Sect. King Yi Daozen, Qin Shiking. Matapos ang pagkamatay ng Marshal Saint, lahat ng klase ng mga halimaw at demonyo ay nagpapakita kinabukasan. Mr. Lurengia, ito ang lumang mansyon ng pamilya Fang na nais mong rentahan. Sa ilalim ng alias na Lurengia, sinuri ni Kiao Mu ang bahay at nagsabi, Nen, maganda. Masaya ako. Umiti ang lalaki habang papalabas. Magaling, nairenta ko pa nga itong bahay na tinuturing na pinagmumultuhan sa orihinal na halaga. Sumagot si Lurengia, opo. Naisip ni Kiao Mu, madali kong naipasok ang lumang pag-aari ng pamilya Fang. Ngayon, ako na. Sinabi niya kay Fang Yuan, nabanggit mo may mapanang kayamanan din ang inyong pamilya. Tumango si Fang Yuan. Nga. Ang mapanang kayamanan ay nahahati sa dalawang bahagi, ang Sun Map at ang Muon Map. Naitago ng hiwalay ng aking ama ang Sun at Muon Maps. Laging kasama ng pamilya Wan si Sword Fian. Tanging isang divine refinement na kayamanan ang makakapagpasik sa kanya. Ang Blood Muon Map ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi angkop ilantad ang aking pagkakakilanlan, kaya't kayo na po, Senior. Tumingin siya sa paligid at bumulong, na itago ang mapanang kayamanan sa sekretong compartment sa pag-aaral. Naisip ni Kiao Mu, natagpuan ko na. Mission accomplished. Panahon na upang tapusin ito. Nabanggit ni Fang Yuan kanina, bukod pa riyan, ang pinakamalupit na kawalang katarungan sa buhay ay ang manakawan ng mga pamana ng pamilya. Tumigil si Kiao Mu at tumayo ng tahimik. Naisip niya, dahil nandito na ako, mag-iwan din ako ng regalo para sa batang iyon. Umakyat si Kiao Mu at nagpahayag, simula ng deduksyon ng Human Dao Scripture. Habang nag-iisip, bigla siyang dumura ng dugo. Cough, cough, cough. Halos magkaki-deviation ako. Tama si Mr. Hai, ang pagdedekusyon ng teknik na ito ay lubhang delikado. Inayos ni Kiao Mu ang sarili at nag-isip, walang problema. Kaunting dugo lang. Tuloy lang tayo. Biglang isang nakakagulat na tunog ang umalingaw-ngaw. Naisip ni Kiao Mu, normal lang ang mga likot-liko. Makatarungan. Pagkatapos ay tumingin siya pababa na may pagkabigla. Mukhang may lumabas. Habang nakatingin ng walang kibo sa lumabas, bumulong siya, mabilis na pumutok ang aking atay. Sa wakas, ito ay isang top-tier na martial art, normal lang. Makatarungan. Talagang makatarungan. Tuloy lang. Ilang sandali ang lumipas, nilunok niya ang ilang ngipin. Kaunting ngipin lang ang nawala. Walang problema. Pagkatapos, umihi siya ng dugo. Normal lang. Normal lang. Umihi lang ng dugo. Pagkatapos, ang kanyang tadyang ay lumipad at bumangga sa pader. Eya! Hindi sinasadyang lumipad ang isang tadyang Nanginginig sa sakit, bumulong si Kiao Mu, okay lang. Medyo malakas lang ang Mount Sumeru King Scripture. Sa pagkakataong ito, ang dahilan ay ako lang ang sobrang lakas. Ang inner energy ko ay labis na sobra, na hindi laging maganda. Bahala na. Gagamitin ko na lang ito bilang pagsusuri sa bagong system na rules. Tumayo siya nang nanginginig sa ibabaw ng mesa at nagpahayag, kung sakali mang mamatay ako sa landas ng pagsikat ng Human Way, hindi mawawala ang saysay ng aking buhay. System, sana'y magtiwala ka, tulungan mo akong mag-restart. At sa mga salitang iyon, nagbigti siya. Kalahating buwan pagkatapos, isang lalaki sa labas ang sumigaw, ang ancestral home ng pamilya Fang Ba ay palasyo ni Yama. Sumisigaw ang innkeeper, puta. 8 buhay na wala sa loob ng kalahating buwan. 8 buhay. Ang presyo ng bahay bumagsak sa 10% ng orihinal na halaga, pero wala pa ring gustong magrenta o bumili. Ang performance ko. Ang buwanang sahod ko. Isang matabang lalaki ang nanginginig, pasensya na, sobrang gulat ko. Umiyak ang innkeeper. Dagdag pa ng matabang lalaki, pero kung isipin. Talagang kakaiba. Lahat ng mga nangupahan ay namatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Posible kayang may masamang espiritu talaga roon? Siguro kailangan nating kumuha ng isang daoistang pari para masilip yon.
Naalala ng tagapamahala ng bahay paupahan ang lalaking nagkunwaring si Lorengia, si Kiao Mu. Hindi ba narito rin siya? Wala na akong pakialam. Magkaibigan na tayo ng matagal. Kailangan mong managot at tulungan akong maibenta yon. Sumagot ang lalaki, ibenta mo ang likuran mo. Kilala ng pinamumugaran ng multo ang bahay na yon. Sino sa mundo ang bibili niyan? Biglang nagsalita si Fang Yuan. Bibilhin ko ito. Lumingon ang tagapamahala sa gulat. Talaga? Magkano ang alok mo? Kalma ang sagot ni Fang Yuan, ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, 100 tael. Ibigay mo na ang titulo ng ari-arian. Napakapit ang mata ng matabang lalaki. Fang Yuan, ikaw pala. Nakakatawa naman, ni hindi ka makakabili ng bahay sa 1,000 tael, ngayon gusto mong kuhanin sa 100 lang. At saka, kung isa sa alang-alang ang dati mong ugnayan sa aking guro. Nagkibit balikat si Fang Yuan. Kung ganoon, huwag na lang. Hindi ko nabibilhin. Tumalikod siya. Agad na hinawakan ng tagapamahala ang braso ni Fang Yuan. Sandali lang. Dahil sa matagal mo ng pakikipagkaibigan sa aking guro, talagang para sa iyo ang bahay na ito. Naisip ni Fang Yuan, tunay ngang nakita na ito ni Senior Kiao. Sinabihan niya akong dalhin ang pera ngayon, at ngayon, naibalik ko na ang bahay ng aming angkan. Kumaway ang lalaki, tayo na. Sasamahan kita para kunin ang bahay. Ipinakita pa niya ang rock sign na puno ng tagumpay. Mula sa anino, nagmuni-muni si Kiao Mu, hindi na sayang ang lahat ng pagkakataong namatay ako sa bahay na yon. Base sa pinakahuling pagsusuri, ang mga kamatayang may mababang grado ay hindi na nagpapataw ng matinding parusa, kaunting buwan lang ang nababawas. Talaan ng sistema, isang abiso mula dahil sistema grado ng kamatayan, minus, panggatong ng sangkatauhan, kasalukuyang gantimpala ng puntos sa kasanayan, 4 na puntos na titirang puntos. 4 na puntos bilang ng muling pagkabuhay sa loob ng 7 araw, 1 sa 5 antas ng kalusugan, si 66.6% na isip ni Kiao Mu, mukhang hanggat hindi aminos pataas ang grado ng kamatayan, hindi ganoon kapanganib ang parusa sa buhay. Bigla, lumaki ang mga mata niya sa gulat. Abiso ng sistema, na bigong makalampas, yay hadlang. Sumabog ang mga braso't binti niya. Abiso ng sistema, na bigong makalampas, yay hadlang. Pumutok ang kanyang mga lamang loob. Abiso ng sistema, na bigong makalampas, yay hadlang. Napabuntong hininga si Kiao Mu sa isipan niya, naubos ko na lahat ng puntos ko kamakailan, ngunit hindi ko pa rin nadedukta ang ika-6 na antas ng Sutra of the Mount Sumeru. Dahil walang progreso, bawat muling pagkabuhay ay nagpapababa ng aking kalusugan. Pero, nahanap ko na ang tamang direksyon. Mas mabilis ito kaysa sa dekadang pagtantya ni Ginoong Haiwuya. Magpatuloy tayo. Dapat matapos ko agad ang Human Dao Scripture. Gabing iyon. May palihim na pumasok. Mahinang bulong ni Fang Fang, kapatid ngayong may pera ka na, nabili mo ba ang bahay ng ating angkan? Parang mas maganda na ang buhay mo kaysa noon, ani ng babae, nanginginig ang boses. Makita kang maayos ang kalagayan ay parang pinupunit ang puso ko. Mas masakit pa ito kaysa mawalan ng pera. Biglang niyakap ni Wan Ronghua ang makitid na baywang ni Fang Fang. Fang uwi na tayo. Nasa tapat na tayo ng pintuan, bakit hindi mo bisitahin ang kapatid mo? Nanlamig ang mukha ni Fang Fang. Ginoo, kasabay lang niyang dumating ang malas na ina niya ng muling mag-asawa. Paano siya magiging tunay na miyembro ng pamilya? Bukod pa roon, halos lahat ng mana ng ama ko ay ibinigay sa kanya bago siya namatay at tinalikuran ang sariling anak na babae. Ayoko nang may kinalaman pa sa pamilya Fang. Tumawa si Wan Ronghua. Maganda ang sinabi mo, Fang Mas marangal pang maging kinakasama ko kaysa tawaging dalagang Fang. Matamis ang sagot ni Fang Fang, Ginoo, tama kayo. Samantala, nakatayo si Fang Yuan sa harap ng 2 puno ng jujube at seryosong nagsalita, Senior Kiao, ang 2 punong jujube na ito ay personal na pinili ng aking ama noon. Pinatanim niya ito sa amin bilang simbolo ng pagtutulungan namin bilang magkapatid. Ngayon na nabawi ko na ang bahay, ang tanging hiling ko ay mahanap ko na ang kapatid kong babae at maibalik siya sa tahanan. Tumango si Kiao Mu. Iyan ay usapin na lang ng oras. Ngayon, tapusin na natin ang kasaysayan ng 2 kaaway mo. Nagtanong si Fang Yuan, ano ang plano ninyo, Senior? Palihim na ipakalat ang balita tungkol sa Blood Moon Painting. Umirap si
Anong klaseng negosyante ang nagtago ng ganitong bagay? Saan karaniwang nagbebenta ng antigong gamit ang ama mo? Napakurap si Fang Yuan sa gulat. Ha? Sa lansangan. Nakatayo si Qiao Shuanglin sa isang kahon at sumisigaw, ang Blood Moon Soaring Painting, isang sinaunang yaman mula pa noong daan-daang taon na ang nakalilipas. 10,000 tael hindi natatawaran. Halina't silipin. May lalaking tumawa ng may pangungutya. Anong matandang manloloko na naman ang nanggugulo rito sa Imperial Capital? Sabat ng isang babae, nga, manipis ang hagod ng brush, paano naging ganun kamahal yan? Tahimik namang nakatitig sa malayo ang isang lalaking may bigote. Ilang sandali pa, kumislap ang isang espada. Hinati ng sword fiend ang isang malaking bato. Sigurado ka ba? Tanong niya. Tumango ang lalaking may bigote. Sigurado ako. Ang matanda mismo ang nagsabi. At nang ibinuka niya ang painting, eksaktong kapareho ng iyong bulong ni Sword Fiend, kaya pala kalahati lang pala ang Bloodstone painting. Kaya pala kahit gaano ko ito pinag-aralan, hindi ko maintindihan. Mukhang kapag pinagsama lang ang araw at buwan, doon lalabas ang tunay na sikreto ng painting. Nasaan ang matandang iyon? Kinagabihan. Sa madilim na lansangan, naglalakad mag-isa ang matanda. Tahimik siyang sinusundan ni Sword Fiend sa di kalayuan. Biglang tumigil ang matanda. Sa isang mabilis na galaw, itinaga ni Sword Fiend ang kanyang espada patungo sa leg ng matandang lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, parang sumigaw ang kanyang pakiramdam. Mabilis siyang umatras, sunod-sunod. Paano nangyari ito, naisip niya. Bakit sinasabi ng instinct ko na pagkatapos ng ataking iyon ako ang mamamatay? Bumuga ng malabundok na presensya ang matanda. Nagbabasa ng galaw ng kalaban isang mandirigmang nasa antas ng spiritual refinement, kalmado. Mukhang ikaw nga si Sword Fiend. Napuno ng takot ang mukha ni Sword Fiend. Nandito siya para sa akin. Pest! Kailan ko na-offend ang ganitong kalakas na halimaw? Pero hindi naman siya mukhang spiritual refinement na mandirigma. Sandali lang, nauutal niyang sabi. Hindi pa tayo kailanman nagkita, hindi ba? Bahagyang umiti ang matanda. Matagal na kitang hinahangaan mula sa malayo. Naisip niya sa sarili, bukod sa alamat na mandirigma, ito ang unang pagkakataon na kaharap ko ang tunay na third-grade spiritual refinement. Saktong pagkakataon para sa praktikal na karanasan. Sana hindi mo ako bigin. Nagbibiro ka ba? Sagot ni Sword Fiend. Ang pag-akyat mula energy training papuntang spiritual refinement ay parang pagtalon mula 0 papuntang 1. Napakalaki ng agwat natin. Paano ko naman lalabanan ang isang matanda gaya mo? Hindi ko siya pwedeng harapin ng harapan, bluffing na lang. Tumawa ang matanda. Ha? Tingnan natin kung gaano nga kalaki ang 0 to 1 na agwat na yan. Naku po. Pinapahina ko dapat loob niya, bakit parang ginaganahan palalo? Hindi. Ikaw ang 1, ako ang 0. Natigilan si Qiao Shuanglin, medyo nalito. Bakit bigla siyang tumigil? Wala na, sakto na rin ito. Takbo. Tumakbo si Sword Fiend. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.